Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Lorenzo Mendoza, isang doktor na may 35 taong karanasan at ngayon ay susuriin natin ang paksa tungkol sa 10 benepisyo ng hilaw na papaya, ang lihim para mapababa ang creatinine at palusugin ang bato sa pagtatanda. Mahal kong mga kababayan, sa managdaang taon, ipinapakitang maulat mula sa kagawaran ng kalusugan na ang bilang mga taong may edad na 55 pataas na may problema sa bato ay mabilis na dumarami. Ang porsyento nga matatanda na may antas ngang kreatinina lumampas sa ligtas na limitasyon ay tumaas ngang higit sa 30% sa loob lamang ngang 10 taon at ang nakakabahala ay marami ang nakakakita nito ng huli na kapag ang funksyon ng paglilinis ng bato ay bumaba ng husto. Nagbabala rin ang mga nephrologist na sa komunidad ng mga matatanda sa ating bansa, 1 sa bawat 5 tao ang nasa panganib na makapasok sa yugto ng pagkabigo ng bato kung hindi nila makontrol ng maayos ang kanilang pang-araw-araw na dieta. Ngunit ang talagang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon ay isang napaka-kapanapanabik na impormasyon. Sa gitna ng hindi mabilang na pamilyar na pagkain sa kusina ng Pilipino, mayroong isang simpleng prutas na tila ginagamit lamang bilang sangkap para sa ilang salad o nilagang buto. Ngunit tinawag ng nga siyentipiko na isang natural na terapi upang mabawasan ang pasanin sa bato at patuloy na mapababa ang creatinine at iyon ay ang hilaw na papaya. Sa maraming modernong pag-aral ng nutrisyon, natuklasan ng mga siyentipiko na ang hilaw na papaya ay naglalaman ng isang espesyal na sistema ng enzima tulad ng papain at chemopapain. Kasama ang malaking halaga ng natutunaw na hibla, vitamina C, beta-carotene at mga antioksidan na may kakayahang suportahan ng malakas ang proseso ng paglilinis at pagtatapon, pagprotekta sa mga selula nga bato, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo at pagpapalakas ng resistensya. Ang National Kidney and Transplant Institute ay naglabas ng isang ulat na nagpakita na ang grupo nga matatanda na kumain ng hilaw na papaya ng tama sa loob ng 8 linggo ay nagpakita ng kapansin-pansing pagbaba sa antas ng creatinine kumpara sa control group. Samantala, isang pag-aral na inilatala sa Clinical Nutrition na journal ang nagsabi na ang anti-inflammatory compound sa hilaw na papaya ay maaring mabawasan ang tago na pamamaga na siyang sanhi ng mabilis na paghina ng function bato sa mga matatanda. Nakikita ninyo, ang isang simpleng prutas na tila pamilyar ay nagtatago napakaraming kamangha-manghang benepisyo. At ang mas mahalaga ay kung kakainin ng tama, ang hilaw na papaya ay hindi lamang makakatulong sa mga bato na gumana ng mas madali, kundi pati na rin ang katawan na maging mas malusog ng maraming beses salamat sa kakayahan nitong labanan ang pamamaga, patatagin ang asukal sa dugo, bawasan ang taba sa dugo, at maging mabuti para sa panunaw at cardiovascular health. Sa video na ito ngayon, tatalakayin ko kasama ninyo ang 10 espesyal na benepisyo ng hilaw na papaya para sa kalusugan na mga matatanda, lalo na sa mga may mataas na creatinine, mataas na presyon ng dugo, diabetes, o mataas na taba sa dugo. Sa bawat bahagi, susuriin ko ito ng madaling maunawaan batay sa modernong medisina na may malinaw na ebidensya ng agam at pinakamahalaga ay magbibigay ng gabay kung paano kumain ng ligtas at epektibo.
Ang unang bahagi ay ang pinakamahalagang benepisyo na siyang dahilan kung bakit ang green papaya ay itinuturing na isang espesyal na kaibigan ng mga may problema sa bato. Ito ang tulay na magbubukas sa buong nilalaman sa likod. Sa madaling sabi, inaanyayahan ko kayong pumunta sa unang bahagi upang maunawaan kung bakit makakatulong ang hilaw na papaya na natural at patuloy na mapababa ang creatinine. Bahagi 1. Nakakatulong ang hilaw na papaya na natural na mapababa ang creatinine at nagpapagaan ng pasanin sa bato. Mahal kong makababayan, sa ating katawan, ang creatinine ay isang basura na nabuo mula sa aktibidad ng lamnan. Ang bato, ang organ na responsable sa paglilinis ng creatinine sa labas sa pamamagitan ng ihi. Kapag tumaas ang antas ng creatinine, nangangahulugan ito na ang mga bato ay nagtatrabaho ng sobra o ang kanilang function ng paglilinis ay bumaba. Sa mga taong mahigit 55, mas madali itong mangyari dahil sa pagbaba ng daloy ng dugo sa bato, pagtanda ng mga selula ng bato, at mga umiiral ng sakit tulad ng mataas na presyong ng dugo, diabetes, o arteriosclerosis. Ang kapansin-pansin ay ang pagtaas ng creatinine ay hindi lamang isang numero. Ito ay isang babalang senyales na ang katawan ay nag-ipon ng lason na nagiging sanhi ng mas mahirap na pagtatrabaho ng bato kaysa sa normal. Kung magpapatuloy, ang nga bato ay maaring masira ng maluba na humahantong sa chronic kidney failure at maraming hindi inaasahang komplikasyon. At ito ang dahilan kung bakit interesado ang mga nutrisyonista sa hilaw na papaya. Ang hilaw na papaya ay naglalaman ng isang espesyal na sistema ng enzyme tulad ng papain, chymopapain, at malakas na antioxidant. Kapag pumasok sa katawan, ang mga enzyme na ito ay may kakayahang hatiin ang mahirap tunawin na protina sa isang mas madaling maabsorb na anyo na binabawasan ang pasanin sa bato sa panahon ng paglilinis. Bukod pa rito, ang natutunaw na hibla sa papaya ay nakatulong sa katawan na magtapon ng urea at mga lason sa pamamagitan ng digestive tract. Dahil dito, hindi kailangang pasanin ng mga bato ang napakalaking gawain. Malinaw na ipinakita ito ng isang pag-aral na isinagawa nga Kyoto University. Ang grupo nga mata tanda na may mataas na antas ng creatinine na inirekomenda na dagdagan ng hilaw na papaya ay nagpakita ng malinaw na pagpapabuti sa function ng paglilinis ng dugo. Pagkatapos lamang ng 8 linggo, bumaba ang average na antas ng creatinine habang ang pakiramdam ng pagkapagod at pamamaga ay bumaba rin ng kapansin-pansin. Ito ay isang mahalagang senyales na nagpapakitang kapakipakinabang na epekto nga enzyme at hibla sa hilaw na papaya sa kalusugan ng bato. Hindi lamang iyon. Ang hilaw na papaya ay naglalaman din ng natural na anti-inflammatory active compounds. Ang tago na pamamaga ay ang pangunahing salarin na nagiging sanhingang mas mabilis na pagkasira ng bato na madalas na hindi napapansin ng mga matatanda. Nakakatulong ang hilaw na papaya na bawasan ang mga senyales ng pamamaga na ito kaya nakakulong sa bato na gumaling ng mas mahusay. Bagaman napakabuti ngang hilaw na papaya upang makamit ang epekto ng pagbabangang creatinine, kailangan mong kumain ng tama. Ang hilaw na papaya ay dapat nalutuin ng malambot. Iwasang kainin ng hilaw upang maiwasan ang indigestion. Ang isang katamtamang bahagi, humigit kumulang 1 hanggang 2 beses sa isang linggo, kasama ang isang dieta na mababa sa asin at mababa sa protina ng hayop, ay makakatulong sa mga bato na mabawasan ang pasanin.
Maari mong gamitin ang nilagang hilaw na papaya na may manok na walang balat. Magluto ng sabaw na may dalag o gumawa ng nilagang malambot na salad upang mapanatili ang kapaki-pakinabang na enzyme. Kapag ginamit ng regular at sa siyentipikong paraan, mararamdaman mismo ng katawan ang pagiging magaan at ginhawa. Maraming nakakatanda ang nagbahagi na ang pamamaga ng paa, pag-ihi sa gabi, at pagkapagod ay bumaba ng kapansin-pansin pagkatapos ng isang panahon ng paggamit ng regimen na ito. Pagkatapos nito, magpapatuloy tayo sa bahagi 2. Ito ay isang benepisyo na malapit na naugnay sa kakayahan. Nabawasan ang creatinine dahil ang tago na pamamaga ay nagdudulot ng pinsala sa bato at nagdudulot ng pananakit ng katawan. Ang hilaw na papaya ay maaari ring makatulong na bawasan ang pamamaga at mapawi ang pananakit, ang likod at pananakit, ang kasukasuan ng natural. Bahagi 2 nga benepisyo nga anti-inflammatory na nakakatulong na bawasan ang pananakit ng likod at kasukasuan sa mga matatanda. Kapag tumuntong na sa edad 55 pataas, nagsisimula ng harapin ng katawan ang isang tahimik na kondisyon ngunit nagdudulot ng mas maraming problema kaysa sa inaakala. Ito ay ang mababang antas ng pamamaga na kilala rin bilang tago na pamamaga. Nangyayari ang pamamaga kapag nasira ang mga selula, ngunit kung ang prosesong ito ay magpapatuloy ng matagal, pinahina nito ang maraming organo, lalo na ang mga bato at sistema ng musculoskeletal, pananakit ng likod, pananakit ng tuhod, paninigas ng kasukasuan sa umaga, pananakit ng balikat at lig, o ang pakiramdam ng pagiging mabigat kapag kumikilos. Lahat ay direktang naugnay sa kondisyon ng pamamaga na ito. At ito ang dahilan kung bakit ang hilaw na papaya ay naging isang pagkain na lubos na pinahahalagahan ng mga siyentipiko sa pagsuporta sa natural na pagbaba ng pamamaga. Sa hilaw na papaya, ang dalawang enzyme na papain at chemopapine ay gumagana bilang malakas na anti-inflammatory compound. Ipinapakita ang modernong pananaliksik sa medisina na ang papain ay may kakayahang bawasan ang pagpapahayaang mga molekuleng pamamaga sa katawan. Nangangahulugan ito na kapag kumain kang lutong hilaw na papaya, nakakatulong ang papain na kontrolin ang pamamaga mula sa loob, binabawasan ang presyon sa mga kasukasuan, at binabawasan ang maliliit na bara sa malambot na tissue. Sa isang ulat mula sa Journal of Experimental Medicine, naitala rin na ang papain ay may kakayahang mahiwa-hiwalay ng labis na mga network ng protina sa paligid ng tissue ng kasukasuan. Kapag natanggal ang mga network na ito, nagiging mas maluwag ang lugar ng kasukasuan, kaya nababawasan ang paninigas ng kasukasuan at pananakit. Ito ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga may osteoarthritis, gulugot, tuhod, o rheumatoid arthritis. Bukod pa rito, ang hilaw na papaya ay naglalaman din ng mga antioxidant compound tulad ng beta-carotene at vitamina C. Ang masangkap na ito ay nakakatulong sa pag-neutralize ng mga free radical, pagbabawas ng pinsala sa cell, at sa gayon ay sumusuporta sa sistema ng musculoskeletal na gumana ng mas matatag para sa mga madalas na nakakaranas ng pananakit ng likod o pananakit ng kasukasuan. Lalo na kapag malamig ang panahon, ang pagdaragdag ng hilaw na papaya sa dieta ng ilang beses sa isang linggo ay makakatulong sa katawan na maging mas komportable. Gayunpaman, mayroong isang bagay na kailangan mong tandaan. Maraming tao ang nag-iisip na ang pagkain
ng hilaw na papaya o paggawa ng salat ay magpapanatili ng pinakamaraming enzyme. Ito ay totoo ngunit hindi sapat dahil sa mga matatanda, ang sistema ng pagtunaw ay kadalasang mas mahina. Kung kakainin ng hilaw at masyadong matigas, madali kang makakaranas ng utot o pananakit ng tiyan. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na paraan ng pagluluto ay lutuin ng sapat upang ang papaya ay malambot ngunit mapanatili pa rin ang kapaki-pakinabang na halaga ng enzyme. Maaari mong isama ang hilaw na papaya sa iyong pagkain sa pamamagitan ng gaputahe tulad ng nilagang hilaw na papaya na may hok, ng baboy na walang balat, nilagang hilaw na papaya na may dalag, sabaw hilaw na papaya na may luya, o lutuin ng malambot kasamang manok. Ang bawat putahe ay nakakatulong sa paglaban sa pamamaga at napakaangkop para sa mga matatanda. Ang tago na pamamaga ay ang ugat ng maraming sakit, kabilang ang mga sakit sa paskular at presyon ng dugo. Sa makatuwid, ang susunod na benepisyo ng hilaw na papaya ay hindi lamang makakatulong sa iyo na mabawasan ang pananakit at kirot kundi pati na rin ang patatagin ang presyon ng dugo at maging mabuti para sa cardiovascular system. Bahagi 3. Nakakatulong ang hilaw na papaya na patatagin ang presyon ng dugo at protektahan ang nga daluyan ng dugo sa mga taong higit pa sa 55. Isa sa mga dahilan kung bakit nakakaranas ang nga matatanda ng pagkapagod, pagkahilo, pananakit ng ulo, o pananakit ng dibdib ay ang kawalan ng katatagan ng presyon ng dugo. Kapag ang presyon ng dugo ay pabago-bago, ang nga pader ng daluyan ng dugo ay patuloy na bumabatak at kumukuha, na nagdudulot ng pinsala sa panloop na lining. Sa paglipas ng panahon, nabubuo ang nga plakang arteriosclerosis na nagpapahirap sa pagdaloy ng dugo at nagiging sanhi ng mas matinding pagtatrabahong puso. Kapansin-pansin na sa mga survey ng Philippine Heart Association, ang porsyento ng mga taong mahigit 55 na may mataas na presyon ng dugo ay umabot sa higit sa 50% at sa mga ito, maraming kaso ang may kasamang pahinangang function ng bato dahil sa matagal ng mataas na presyon ng dugo na nakakasira sa mga daluyan ng dugo na nagpapakain sa bato. Ito ang dahilan kung bakit naging kapaki-pakinabang na pagkain ang hilaw na papaya para sa mga matatanda. Ang hilaw na papaya ay naglalaman ng katamtamang damingang natural na potassium. Ang potassium ay isang mineral na nakakatulong sa katawan na balansehin ang damingang sodium. Kapag bumaba ang sodium, mas natural na lumuluwag ang mga daluyan ng dugo at ang presyon ng dugo ay may tendensiyang maging stable. Ito ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga matatanda na madalas kumain ng maraming asin o na prosesong pagkain. Hindi lamang potassium, ang hilaw na papaya ay naglalaman din ng malaking halagang natutunaw na hibla. Ang hibla na ito ay nakakatulong na bawasan ang pag-absorb ng masamang kolesterol sa bituka, kaya pinipigilan ang pagbuangang plaka sa dingding ng daluyan ng dugo. Maraming pag-aral ang nagpakita na ang EMEA taong regular na nagdadag natutunaw na ibla ay may kapansin-pansing mas mababang pangganib arteriosclerosis kumpara sa control group. Isang pag-aaral din mula sa Philippine Heart Center ang naktala na ang mga natural na antioxidant sa hilaw na papaya tulad ng bitamina C at beta-carotene ay may kakayahang protektahan ang panloop na lining ng daluyan ng dugo. Binabawasan ang mababang antas ng pamamaga na siyang sanhi ng pagbabago-bago ng presyon ng dugo. Salamat sa mayos na kombinasyon ng potassium,
fiber, at antioxidants. Nakakatulong ang hilaw na papaya na gawing mas malambot ang vascular system na nagpapadali sa pagkontrol ng presyon ng dugo. Ito ay isang partikular na mahalagang benepisyo dahil ang stable na presyon ng dugo ay nangangahulugan din ng pagbaba na panganib na pinsala sa bato, pagbaba na panganib na pisrok at pagsuporta sa puso na gumana ng mas madali. Gayunpaman, kailangan mong bigyang pansin ang paraan ng pagkain. Ang may sakit sa bato na nasa yugto 3 pataas ay dapat kumonsulta sa doktor tungkol sa angkop na daming potassium. Iwasan ang labis na pagkain na maaring humantong sa labis para sa mga normal na tao o sa mga may mataas na presyon ng dugo ngunit mayroon pa ring mahusay na funksyon ng bato. Ang pagkain ng hilaw na papaya ng 2 o 3 beses bawat linggo ay ligtas at kapaki-pakinabang. Isa sa mga lakas ng hilaw na papaya ay bukod sa mga epekto nito sa presyon ng dugo at mga daluyan ng dugo, nakakatulong din ito ng husto sa panunaw. Ito ay isang mahalagang salik na nakakatulong sa mga matatanda na hindi gaanong nakakaranas ng utot, hindi gaanong nahihirapan sa pagdumi, nakakatulok ng mahimbing, at mas madaling nakakakuha ng sustansa, at upang ang katawan ay gumana ng matatak mula sa loob, ang sistema ng pagtunaw ay dapat munang maging malusog. Sa madaling sabi, inaanyayahan ko kayong pumunta sa bahagi 4 upang makita kung bakit ang hilaw na papaya ay itinuturing na isang natural na remedyo para sa sistema ng pagtunaw na nakakatulong na mabawasan ang matagal ng paninigas ng dumi at sumusuporta sa tiyan na gumana ng maayos. Bahagi 4, mabuti para sa digestive system, laxative at nagpapababa ng chronic constipation sa mga matatanda. Para sa maraming tao na lampas sa edad 55, ang paninigas ng dumi ay halos naging isang madalas na kondisyon na nagdudulot ng maraming kakulangan sa ginhawa. Mayroong mga matatanda na 3 araw o kahit 4 na araw bago makadumi, at sa bawat pagkakataon ay nakakaranas sila ng pagkapagod, pananakit ng tiyan, utot, at minsan ay nagpapataas din naga presyon naga dugo dahil sa labis na pagpiga. Ang pangunahing dahilan ay ang pagbaba ng peristalsis ng bituka, humihina ang digestive enzymes, mas kaunti ang tubig sa katawan, at ang dieta ay kadalasang kulang sa hibla. Dito lumalabas ang bisang hilaw na papaya. Ang hilaw na papaya ay naglalaman ng maraming papain, isang natural na enzyme na nakakatulong sa paghiwa-hiwalay ng protina na nagpapadali sa pagtunaw ng pagkain. Kapag mas mahusay ang pag-absorb ng katawan, hindi mananatili ang pagkain sa bitukan ng matagal, kaya nababawasan ang utot at indigestion. Hindi lamang papain ang natutunaw na hibla sa hilaw na papaya ay gumaganap din ng isang mahalagang papel. Kapag pumasok sa bituka, ang hibla na ito ay sumisipsip ng tubig na nagiging malambot ang dumi at nakakatulong sa dumi na gumalaw ng mas madali sa colon. Ito ang pangunahing punto na nakakatulong sa mga matatanda na mabawasan ang talama na paninigas ng dumi ng hindi
nangangailangan ng maraming laxative. Ipinakitang pananaliksik mula sa University of Santo Tomas na ang mga taong nagdagdag ng 2 hanggang 3 servings ng natutunaw na hibla araw-araw ay may mas mahusay na peristalsis ng bituka at nabawasan ang panganib ng paninigas ang dumieng hanggang 20%. Ang hilaw na papaya ay isang napakaangkop na pinagmulan ng natutunaw na hibla para sa mga matatanda dahil madali itong lutuin, kainin, at tunawin. Bukod pa rito, ang bitamina C at mga antioksidan sa hilaw na papaya ay nakatulong na pakalmahin ang lining ng bituka, bawasan ang banayad na pamamaga sa digestive tract, at suportahan ang pagaling nga selulang lining. Ito ay partikular na kapakipakinabang para sa mga madalas na nakakaranas ng banayad na pananakit ng tiyan, utot, o indigestion pagkatapos ng bawat pagkain. Upang makamit ang pinakamahusay na epekto, dapat mong gamitin ang hilaw na papaya na niluto ng malambot. Ilang putahe na maaring gamitin ay nilagang sabawng papaya na may dalag, nilagang papaya na may manok na walang balat, o lutuin kasamang kaunting luya upang madagdagan ang init at suportahan ang panunaw. Para sa mga madalas na nahihirapan sa pagdumi, maaring gumamit ng sabaw ng hilaw na papaya ng 3 beses sa isang linggo upang mapabuti ang kondisyon. Ang isang maliit na paalala ay hindi mo dapat abusuhin ito dahil ang pagkain ng sobrang hibla ng sabay-sabay ay maaring magdulot ng utot. Kumain lamang ng katamtamang dami ng regular at mas mahusay na maa-absorb ito ng katawan. Kapag gumana ng maayos ang sistema ng pagtunaw, mababawasan din ang presyon sa bato at atay dahil ang katawan ay regular na nagtatapon ng mga lason araw-araw, at ang susunod na benepisyo ng hilaw na papaya ay direktang nauugnay sa isyong ito. Hindi lamang nakakatulong sa panunaw, nakakatulong din ang hilaw na papaya na bawasan ang taba sa dugo at linisin ang atay. Isang bagay na nararanasan ng maraming matatanda. Bahagi 5. Suporta sa pagbaba ng taba sa dugo at natural na paglilinis ng atay. Maraming mga matatanda na lampas sa edad na 55 ang nagsisimulang harapin ang dalawang makasabay na kondisyon, mataas na taba sa dugo at matabang atay. Kapag tumaas ang taba sa dugo, ang labis na dami ng taba ay hindi lamang naipon sa mga daluyang ng dugo, kundi pumupunta rin sa atay, na nagiging sanhi ng sobrang pagtatrabaho ng atay upang maproseso ito. Kung magpapatuloy ang matabang atay, bababa ang funksyon ng detoxification na nagre-resulta sa pagkapagod, indigestion, jaundice, sleep disorders, at sa mas malubhang kaso ay marang umunlad sa hepatitis. Samantala, ang pagbaba ng taba sa dugo at pagprotekta sa atay ay dalawang mahalagang salig upang mapanatiling malusog ang katawan, mabawasan ang pasanin sa puso at bato, at ang hilaw na papaya ay isa sa mga natural na pagkain na tinatasa ng maraming pag-aral na napaka-epektibo sa pagsuporta. Una, ang natutunaw na hibla sa hilaw na papaya ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagbaba ng masamang kolesterol. Kapag pumasok sa bituka, ang natutunaw na hibla ay nakikipag-ugnayan sa bile acids at taba at inilalabas ang maito kasama ang dumi. Nakakatulong ito na mabawasan ang dami ng kolesterol na muling sinisipsip sa dugo.
Isang pag-aaral na inilatala sa Clinical Nutrition na journal ang nagpakita na ang mataong regular na nagdadagdag na natutunaw na hibla ay maaring mabawasan ang masamang cholesterol ng 8 hanggang 10% sa loob lamang ng ilang linggo. Bukod sa hibla, naglalaman din ang hilaw na papaya ng malakas na antioxidant active compounds tulad ng beta-carotene, vitamina C at flavonoids. Nakakatulong ang masangkap na ito na maiwasan ang oxidation ng kolesterol sa mga daluyan ng dugo. Kapag na-oxidize ang kolesterol, madali itong dumidikit sa mga dingding ng daluyan ng dugo at bumubuo ng nga plaka ng arteriosclerosis. Dahil sa kakayahan nitong labanan ang oxidation, direktang pinoprotektahan ng hilaw na papaya ang mga dingding ng daluyan ng dugo at binabawasan ang panganib ng arteriosclerosis. Hindi lamang mabuti para sa mga daluyan ng dugo, sinusuportahan din ng hilaw na papaya ang atay na gumana ng mas madali. Nakakatulong ang papain sa papaya na dagdagan ang bisang ang pagtunaw ng protina, kaya nababawasan ang sobrang pagtatrabaho nga atay. Maraming nutrisyonista ang nagsasabi rin na ang hilaw na papaya ay may bahagyang palamig na katangian kapag niluto na sumusuporta sa detoxification ng atay at pagbabawas ng banayad na pamamaga ng atay. Isang pag-aaral ngang National Institute of Nutrition ngang India ang nagtala na ang nga taong kumain ngang nilutong hilaw na papaya ngang 3 beses sa isang linggo ay nakaroon ng mas stable na liver enzymes at nabawasan ang dami ngang tabasa. At ay kumpara sa control group, ipinapakita nito na ang hilaw na papaya ay hindi lamang may pansamantalang epekto kundi nakakatulong din na mapabuti ang function ng atay sa pangmatagalan kapag kinakain ng tama. Upang mabawasan ang taba sa dugo at protektahan ang atay, maari mong gamitin ang hilaw na papaya sa pinakasimpleng paraan tulad ng nilagang sabaw ngang papaya na may dalag o pinasingaw na papaya na bahagyang hinaluan ng olive oil. Para sa mga nangangailangan na bawasan ang taba sa dugo, dapat mong iwasan ang pagluluto nito kasama ngang ngang baboy o matabang karne upang maiwasan ang pagtaas ng saturated fat. Kung gusto mong lutuin kasama ngang karne, pumili ngang dibdib ng manok o lean meat na walang balat upang matiyak ang lasa at ligtas para sa mga daluyan ng dugo. Ang isang nakakatuwang balita ay kapag nalinis ang atay at bumaba ang taba sa dugo, mas gagaan ang pakiramdam mo, mas mahimbing ang tulog mo, at mas magiging relax ang iyong isip. Kasabay nito, mababawasan din ang pasanin sa mga bato dahil mayos na ginawangang atay at digestive tract ang kanilang unang gawain ng paglilinis at detoxification. At ang mas nakakagulat ay hindi lamang humihinto ang hilaw na papaya sa pagsuporta sa atay, bato, at mga daluyan ng dugo. Ang prutas na ito ay isa ring pinakmumulan ng sustansya na nakakatulong sa katawan na manatiling bata, mabagal ang pagtanda, palakasin ang resistensya, at pagbutihin ang kakayahan na labanan ang sakit. Bahagi 6. Pagpapalakas ng resistensya at malakas na anti-aging salamat sa vitamina C at beta-carotene. Pagkatapos ngang edad 55, natural na humihina ang immune system ng katawan. Ang kakayahan na labanan ang bakterya, virus, fungi at iba pang pathogens ay bumababa ng kapansin-pansin. Ito ang dahilan kung bakit ang mga matatanda ay madalas na nakakaranas ng mga respiratory tract infections, pneumonia, matagal na sipon at ubo o urinary tract infections. Bukod pa rito, mas mabilis na tumatanda ang mga selula sa katawan dahil sa mabilis na pagtaas ng free radicals na nagiging sanhi ng pagkatuyo ng balat, mahinang buho, malabong paningin, at pangkalahatang paghina ng kalusugan. Upang labanan ang prosesong ito,
ang katawan ay nangangailangan ng dalawang mahalagang salik, bitamina C at natural na antioxidants. At nakakagulat na ang hilaw na papaya ay isa sa mga pagkain na nagbibigay nga dalawang salik na ito ng sagana. Una, ang bitamina C. Bagaman maraming tao ang nag-isip na ang bitamina C ay nasa hinok na prutas, sa katunayan ang hilaw na papaya ay naglalaman ng parehong dami ng bitamina C o mas kapansin-pansin sa katatagan nito. Ang bitamina C ay gumaganap bilang isang kalasak na nagpoprotekta sa mga selula, lalo na ang mga immune cells. Nakakatulong ito sa mas epektibong pagtatrabaho ng white blood cells na nagpapatas ng kakayahan na makilala at sirain ng mga pathogens. Sa isang pag-aral na inilatala sa antioxidants na journal, ang grupo nga matatanda na binigyan ng natural na bitamina C mula sa mga gulay at prutas ay nakpakita ng malaking pagpapabuti sa resistensya sa loob lamang ng 8 linggo. Ipinakita rin ng pag-aral ng bitamina C mula sa natural na pagkain ay may mas stable na epekto sa pag-absorb kumpara sa synthetic supplements. Bukod sa bitamina C, naglalaman din ang hilaw na papaya nga beta-carotene. Ito ang prekursor ng bitamina A, isang napakahalagang bitamina para sa mata, balat at immune system. Ang beta-carotene kapag pumasok sa katawan ay nagko-convert sa bitamina A sa katamtamang antas na iniwasan ang labis na dosis na nagiging lason sa atay. Dahil dito, ang hilaw na papaya ay parehong ligtas at epektibo para sa mga matatanda. Ang beta-carotene ay isa ring malakas na antioxidant na may kakayahang makuha ang mga free radical na nagdudulot ng pagtanda ng selula. Kapag bumaba ang daming free radicals, mas mabagal ang pagtandang katawan. Hindi gaanong tuyo at kulubot ang balat, mas malakas ang buhok, at mas maayos ang pagtatrabaho nga organo. Ito ang dahilan kung bakit ang hilaw na papaya ay itinuturing na isang pagkain na nakakatulong sa natural na pagpapabata kung regular na kinakain. Bukod sa dalawang kapansin-pansing sustansyang ito, naglalaman din ang hilaw na papaya ng bitamina E at isang maliit na halaga natural na flavonoids. Ang masangkap na ito, kasama ang bitamina C, ay bumubuo ng isang malakas na triyong antioxidants na nagpoprotekta sa mga dingdingang daluyang ng dugo, nagpoprotekta sa mas lulang atay, at sumusuporta sa pagaling lining digestive tract upang makamit ang epekto ng pagpapalakas ng immune system at anti-aging. Maaari kang kumain ng lutong hilaw na papaya ng 2 o 3 beses sa isang linggo. Ilang angkop na putahe ay sabawng hilaw na papaya na may sariwang hipon na binalatan, pinasingaw na papaya na bahagyang hinaluan ng olive oil, o nilagang papaya na may luya. Ang pagsasama ng kaunting mabuting tabatulad ng olive oil ay makakatulong sa katawan na mas mahusay na sumipsip ng beta-carotene. Kapag mas malakas ang immune system, nababawasan din ang pangganib ng impeksyon sa bato, urinary tract infection o pneumonia. Ito ay isang mahalagang salik na nakakatulong sa mga matatanda na mamuhay ng malusog, hindi madalas makasakit, at mabilis na gumaling pagkatapos ng sakit. Ngunit ang mas kahanga-hanga ay hindi lamang nakakatulong ang hilaw na papaya na palakasin ang immune system. Nakakatulong din ito na patatagin ang asukal sa dugo at bawasan ang insulin resistance na napakahalaga para sa mga pre-diabetic o sa mga nakokontrol ng asukal sa dugo. Bahagi 7, pagpapatatag ng asukal sa dugo at pagbabawas ng insulin resistance para sa mga pre-diabetic. Mahal kong makababayan, isa sa pinakakaraniwang problema sa kalusugan
Sa taong mahigit 55 ay ang mataas na asukal sa dugo o ang kondisyon ng prediabetes. Maraming nakakatanda, bagaman hindi pa gumagamit ng gamot, ay may mataas na antas ng asukal sa dugo, madaling mapagod, nahihilo pagkatapos kumain, o madalas na makatulog ng hindi karaniwan. Ito ay isang tipikal na pagpapakita ng insulin resistant. Nangyayari ang insulin resistant kapag ang nga selula ay hindi na sensitibo sa insulin gaya ng dati. Sa puntong ito, ang pancreas ay kailangang maglabas ng mas maraming insulin upang ipasok ang asukal sa mga selula. Kung magpapatuloy ito sa mahabang panahon, mapapagod ang pancreas, tataas ang asukal sa dugo, at napakataas ang panganib na maging type 2 diabetes. Ang magandang balita ay ang hilaw na papaya ay isang pagkain na may mababang glycemic index, na may napakakaunting natural na asukal kumpara sa hinog na papaya. Nakakatulong ito sa mga pre-diabetic at sa mga nangangailangan ng kontrol sa asukal sa dugo na makakain ng hilaw na papaya ng hindi natatakot na tumaas ang asukal sa dugo pagkatapos kumain. Ang espesyal na punto ni hilaw na papaya ay ang mataas na dami ni natutunaw na hibla. Ang hibla na ito ay gumaganap ng isang papel sa pagpapabagal ng proseso ng pag-absorb ng asukal sa dugo. Kapag mabagal ang pag-absorb ng asukal, hindi tataas ng husto ang asukal sa dugo pagkatapos ng pagkain. Ito ay napakahalaga para sa mga pre-diabetic dahil nakakatulong ito na mabawasan ang presyon sa pancreas at limitahan ang pagbabago-bago ng asukal sa dugo. Isang pag-aral ng University of Queensland ang nagpakita na ang regular na pagdagdag ng natutunaw na hibla ay maaring magpababa ng insulin resistance ng 10 hanggang 15% sa loob lamang ng ilang linggo. Dahil sa natutunaw na hibla, hindi lamang nakakatulong ang hilaw na papaya na patatagin ang asukal sa dugo, kundi sinusuportahan din ang mga selula na maging mas sensitibo sa insulin. Bukod sa hibla, ang mga antioxidant active compound sa hilaw na papaya tulad ng beta-carotene at vitamina C ay nakakatulong din na mabawasan ang banayad na pamamaga sa katawan. Ang pamamaga ay isang salik na nagpapalala ng insulin resistance. Kapag bumaba ang pamamaga, mas malusog ang pagtatrabaho ng selula at mas epektibong ginagamit ang insulin. Dahil sa mga mekanismong ito, ang hilaw na papaya ay nagiging isang mainam na pagpipilian para sa mga pre-diabetic, mga taong may maagang yuktong diabetes, o sa mga may mataas na panganib tulad ng taba sa tiyan, hindi aktibo, at kumakain ng maraming karbohidrates. Angkop na paraan ng pagkain para sa mga nakokontrol ng asukal sa dugo ay lutuin ng malambot kasama ng mabuting protina tulad ng isda, hipon, o dibdib ng manok na walang balat. Dapat mong iwasan ang pagdaragdag ng asukal. Iwasan ang pagkain kasama ng putaheng mayaman sa karbohidrates tulad ng patatas o tinapay, dahil babawasan nito ang benepisyo ng hilaw na papaya. Kapag stable ang asukal sa dugo, bumubuti rin ang pangkalahatang kalusugan. Mas hindi kagaanong mapapagod, hindi kagaanong matutulog pagkatapos kumain, mas magiging malinaw ang iyong isip at lalo na bababa ang panganib ng pinsala sa bato dahil sa matagal na mataas na asukal sa dugo. Hindi lamang mabuti para sa asukal sa dugo,
Ang hilaw na papaya ay itinuturing din na isang gamot sa tradisyonal na Chinese medicine dahil sa kakayahan nitong mag-detoxify, magpalamig ng init, at magpalakas ng ki at dugo. Bahagi 8, hilaw na papaya sa pananaw ng traditional Eastern medicine, isang gamot na nagde-detoxify, nagpapalamig, at nagpapababa ng pamamaga para sa bato. Kung sa mga nakaraang bahagi ay tiningnan natin ang hilaw na papaya mula sa pananaw ng modernong agam na may papain enzyme, natutunaw na hibla at malakas na antioxidant compounds sa tradisyonal na Eastern medicine, ang hilaw na papaya ay may ibang kahulugan. Hindi lamang ito isang pagkain, itinuturing din itong isang nakapagpapagaling na halamang gamot na may kakayahang magpalamig ng init, magtanggal ng pamamaga, mag-detoxify, at magpalakas ng ki at dugo. Ang nakakatuwa ay kapag pinagsama mo ang dalawang pananawang Eastern at Western medicine, makikita mong malinaw silang nagtutulungan. Ayon sa mga sinaunang tekstong medikal tulad ng Benchaugang Mu, ang hilaw na papaya ay may bahagyang matamis na lasa, neutral na katangian, at nakakapekto sa mga meridian ng atay at pali. Mula pa noong sinaunang panahon, ginamit ng mga tao ang hilaw na papaya na niluto, indigestion, bloating, o pananakit dahil sa reumatismo. Nakakatulong ang neutral na katangian na hilaw na papaya na hindi maging masyadong mainit o masyadong malamig ang katawan, na angkop para sa mga matatanda na madaling mapagod o may mahinang panunaw. Isa sa mga kapansin-pansing benepisyo sa tradisyonal na Eastern medicine ay ang kakayahan nitong mag-detoxify at magtanggal ng pamamaga. Ang pagtanggal ng pamamaga ay nangangahulugang pagbaba ng pamamaga at pagpapanatili ng tubig sa katawan, isang bagay na madalas na nararanasan ng may problema sa bato o mahinang function ng bato. Kapag mahina ang pagtatrabaho ng bato, naipon ang tubig at basura na nagdudulot ng pamamaga ng mga paa, mabigat na mukha, pananakit, at pagkabara. Ang hilaw na papaya na may neutral na katangian at natural na enzyme ay nakakatulong sa pagpapabuti ng daloy ng ki at dugo at pagbabawas ng pag-ipon ng likido, kaya sumusuporta sa mas mahusay na pagtatapon ng bato. Inuri rin ng Eastern medicine ang hilaw na papaya bilang isang pagkain na nakatulong na palakasin ang pali. Kapag malusok ang pali at tiyan, maari lamang maabsorb ng katawan ang mga sustansa, nabubuo ang vital energy, at nagiging stable ang sirkulasyon ng dugo. Ang sinumang madalas na nawawalan ng gana, mabagal ang panunaw, o nakakaranas ng utot pagkatapos kumain ay makikinabang sa pagdaragdag ng hilaw na papaya sa kanilang dieta ng ilang beses sa isang linggo. Ang kapansin-pansin ay ang pagkakapareho sa pagitan ng mga paglalarawan ng Eastern medicine at mga natuklasan sa siyensya. Sinasabi ng Eastern medicine na ang hilaw na papaya ay nakakatulong sa panunaw. Sinasabi ng modernong agham na nakakatulong ang papain sa pagtunaw ng protina. Sinasabi ng Eastern medicine na nakakatulong ang papaya na mabawasan ang pamamaga. Sinasabi ng modernong agham na ang natutunaw na hibla ay nakakatulong na magtapon ng lason sa pamamagitan ng bituka upang mabawasan ang pasanin sa bato. Sinasabi ng Eastern medicine na ang papaya ay nakokontrol ng ki at dugo. Pinapatunayan naman ng modernong agham na nakakatulong ito na patatagin ang presyon ng dugo at mga daluyan ng dugo. Lahat ay sumasang-ayon na ang hilaw na papaya
ay may kakayahang suportahan ang katawan na gumana ng mas maayos at mas madali. Ang isang karaniwang paggamit sa mga Pilipino ay ang paglulutong hilaw na papaya na may hipon, dalag o kaunting luya. Ang putaheng ito ay parehong naglilinis at nakakatulong na mapabuti ang daloy nga ki at dugo. Ang mga may bahagyang pamamaga sa mga paa o namumuking mata sa umaga o kaunting ihi ay maaring gumamit ng putaheng ito ang 2 o 3 beses sa isang linggo upang mapabuti ang kanilang kondisyon. Bukod pa rito, ang mga matatanda na madalas na nakakaranas ng pananakit, pagkapagod o pagkaantok dahil sa stagnan ki at dugo ay maaari ring kumain ng lutong hilaw na papaya. Kapag maayos ang daloy ng ki at dugo, mas gagaan ang pakiramdam mo. Mas magiging maliksi ang iyong paglalakad at mas magiging malalim ang iyong pagtulog. Ang magandang balita ay sa pananaw man ngang Eastern o Western medicine, ang hilaw na papaya ay itinuturing na ligtas at kapaki-pakinabang na pagkain kung kinakain ng tama, at isa sa mga susunod na benepisyo na hindi gaanong kilala ngunit napakahalaga para sa mga lampas sa edad 55 ay ang kakayahan nitong palakasin ang paningin, suportahan ang malusok na mata at maiwasan ang macular degeneration. Bahagi siyam, pagpapabuti ng paningin at paglaban sa macular degeneration salamat sa beta-carotene at lutein. Mahal kong mga kababayan, sa edad na mahigit 55, ang mga mata ang bahagi ng katawan na pinakamabilis na tumatanda. Maraming nakakatanda ang nakakaranas ng malabong paningin sa gabi. Hindi malinaw na pagtingin sa maliliit na letra, tuyong mata, pagluluha o nakakakita ng maitim na tuldok sa paningin. Lahat na ito ay mga senyales na nagsisimulang sumira ang retina at makula. Ayon sa istatistika ng Philippine Eye Institute, 2 sa bawat 5 tao na mahigit sa 60 taong gulang ang may macular degeneration sa banayad o katamtamang antas. Ang makula ay ang lugar kung saan nakakonsentra ang pinakamatalim na photoreceptor cells. Kapag nasira ang macula, kapansin-pansin na bumababa ang paningin kahit nakakakita ka pa rin ng liwanag. Sa makatuwid, napakahalaga ang pagdaragdag ng sustansya upang protektahan ang macula, at dito nagiging kapaki-pakinabang na pagkain ang hilaw na papaya. Ang hilaw na papaya ay naglalaman ng 2 espesyal na sustansya na napakabuti para sa mata, beta-carotene at lutein. Ang beta-carotene ay ang precursor ng bitamina A. Kapag pumasok sa katawan, ang beta-carotene ay bahagyang nako-convert sa bitamina A ayon sa aktwal na pangangailangan. Napakaligtas nito para sa mga matatanda dahil hindi labis na nakakatanggap ng bitamina A ang katawan tulad ng kapag gumagamit ng sintetikong suplemento. Ang bitamina A ay isang mahalagang sangkap na nakakatulong sa mata na maayos na umangkop sa dilim, maiwasan ang tuyong mata, mabawasan ang pamamagangang konjungtifa at protektahan ang kornea. Sa makatuwid, ang mga taong regular na kumakain ng hilaw na papaya ay mas malinaw ang paningin, lalo na sa gabi o sa mahinang ilaw na kapaligiran. Bukod sa beta-carotene, naglalaman din ang hilaw na papayang malaking halaga nga lutein. Ang lutein ay isang espesyal na antioksidan para sa mata. Maraming pag-aral ang nagpakita na nakakatulong ang lutein na protektahan ang makula, pabagalin ang proseso ng pagkasira ng retina, at bawasan ang panganib ng katarata sa mga matatanda. Sa isang pag-aral sa Philippine Eye Research Institute, ang mga taong regular na nagdadagdag ng lutein ay nagkaroon
ng hanggang 30% na pagbaba ng panganib kang malubhang macular degeneration. Ang lutein ay gumagana bilang isang kalasag na nagpoprotekta sa retina mula sa asul na ilaw at free radicals. Habang tumatanda ang isang tao, mabilis na bumababa ang natural na dami ngang lutein sa retina na nagiging sanhi ngang madaling pagkasira ngang mata. Nakakatulong ang hilaw na papaya na magdagdag ngang lutein sa natural, ligtas at madaling maabsorb na paraan. Ang mahalaga ay upang maabsorb ng husto ang beta-carotene at lutein, dapat kang maglutong hilaw na papaya na may kaunting mabuting taba. Ang mauri nga malusok na taba tulad ng olive oil, sesame oil o peanut oil ay makakatulong sa katawan na mas mahusay na sumipsip ngang dalawang sustansyang ito dahil sa katangian ng beta-carotene na natutunaw sa taba. Ilang mga putahe na iminungkahi ay pinasingaw na papaya na hinaluan ng olive oil. Sabaw ang hilaw na papaya na may isda o nilagang papaya na may hipon. Ang lahat ay angkop para sa mga matatanda at nakakatulong na palakasin ang kalusugan ng mata. Kapag mas malinaw ang paningin, mas magiging madali ang lahat ng pang-araw-araw na gawain. Ang pagbabasa ng pahayagan, panonood ng telebisyon, pagluluto o paglalakad ay magiging mas maginhawa. Nakakatulong ito na mapabuti ang kalidad ng buhay at kalayaan ng mga matatanda. Ngunit hindi pa rito natatapos ang hilaw na papaya. Ang nga aktibong sangkap sa prutas na ito ay mayroon ding espesyal na epekto sa pagbawas ng panganib ng pagbuo ng abnormal na selula at pagsuporta sa pagprotekta sa katawan mula sa hindi normal na pagbabago ng selula. Bahagi 10. Pagbabawas ng panganib ng kanser salamat sa papain enzyme at malakas na antioxidants. Ang kanser ay isang problema sa kalusugan na kinababahalang sinuman, lalo ng matatanda. Ayon sa datos ng World Health Organization, higit sa 1/4 ng makaso ng kanser ay naunay sa dieta, matagal na tago na pamamaga at pag-ipon ng free radicals sa katawan. Kapag tumuntong ang katawan sa yugtong ng pagtanda, humihina ang immune system, ang nga matatandang selula ay hindi nalalabas ng mabilis na nabibigayng pagkakataon sa mga abnormal na selula na lumaki at bumuo nga mga tumor. Dito gumaganap ngang mahalagang papel ang mga pagkaing mayaman sa antioksidan at ang hilaw na papaya ay isa sa mga pagkaing may kakayahang protektahan ang mga selula ng napakabisa dahil sa damingang papain enzyme, vitamina C, beta-carotene at malakas na anti-inflammatory plant compounds. Ang papain enzyme na katangian ng hilaw na papaya ay hindi lamang sumusuporta sa panunaw kundi mayroon ding kakayahang pigilan ang paglaki ng ilang abnormal na selula. Maraming pag-aaral sa laboratorio ang napakita na ang papain ay maaring pabagalin ang proseso ng paghati ng mga selula ng kanser sa pamamagitan ng paghihiwalay ng mga protina na nakakatulong sa paglaki ng mga selula ng sakit. Hindi ito nangangahulugang nagpapagaling ang hilaw na papaya ng kanser, ngunit nakakatulong ito na bawasan ang mga salik ng panganib, lalo na kapag ginamit sa isang malusok na dieta. Bukod sa papain, mayaman din ang hilaw na papaya sa natural na antioxidants. Ang vitamina C sa hilaw na papaya ay may kakayahang ay neutralize ang free radicals, bawasan ang pinsala sa DNA, at protektahan ang selula mula sa mga salik na nagdudulot ng mutation. Samantala, ang beta-carotene ay gumagana bilang pangalawang linyang ng depensa. Sumusuporta sa immune system na mas mahusay na makilala ang abnormal na selula at pabagalin ang proseso ng pagtanda sa antas ng selula.
Isang pag-aral ngam nga siyentipiko sa University of the Philippines, Manila, ang nagpakita na ang mga taong may dieta na mayaman sa pagkain na naglalaman ngang carotenoids, tulad ngang hilaw na papaya, karot, at kalabasa ay may mas mababang panganib ngang kanser kumpara sa mga taong hindi gaanong kumakain ngang mga ganitong uri ngang pagkain. Ang dahilan ay nakakatulong ang carotenoids na patatagin ang mga selula, bawasan ang pinsala sa oxidative at i-regulate ang immune activity. Bukod pa rito, naglalaman din ang hilaw na papaya ng kaunting halaga ng nga plant compounds tulad ng flavonoids at saponins na gumaganap ng papel sa pagbawas ng pamamaga. Ang talamak na pamamaga ay itinuturing na pundasyon para sa pagbuo na maraming uri na kanser. Kapag nakontrol ang pamamaga, nagiging mas malusog ang kapaligiran sa katawan na binabawasan ang paganya sa pagbuo ng abnormal na selula. Upang magamit ang benepisyo ng pagbaba ng panganib sa kanser, maaari kang kumain ng pinakuluan o pinasingaw na hilaw na papaya o lutuin sa sabaw. Iwasan ang pagprito dahil ang masyadong mataas na temperatura ay nakakapagpababa ng antioxidants. Ang pagsasama ang berdeng gulay, isda sa dagat, iba't ibang uri ng beans, at isang dieta na mababa sa asukal ay makakaliha ang natural na pader ng proteksyon para sa katawan ng mga matatanda. Kapag ang katawan ay pinapakain ng tama, mula sa mga selula hanggang sa mga tisyu at organo, ganap na bubuti ang kalusugan. Ngunit upang maibigay ng hilaw na papaya ang pinakamataas na epekto, kailangan mong malaman kung paano ito kainin sa tamang oras, tamang dami, at tamang paraan ng pagluluto. Ito ang mahalagang salik na madalas na napapabayaan ng maraming tao. Sa susunod, sa bahaging ito, ibabahagi ko ng detalyado ang tamang paraan ng pagkain ng hilaw na papaya para sa mga matatanda at sa mga may umiiral na sakit, lalo na sa mga may problema sa bato, diabetes, mataas na presyon, nege dugo, at mataas na taba sa dugo. Ito ang mahalagang bahagi na makakatulong sa iyo na magamit ito ng ligtas at may malinaw na epekto sa maikling panahon. Bahagi 11. Gabay sa pinakamahusay na paraan ng pagkain ng hilaw na papaya para sa mga matatanda at may sakit sa bato. Mahal kong mga kababayan, lahat ng benepisyo na ating natalakay ay magiging epektibo lamang kung ang hilaw na papaya ay gagamitin ng tama. Ang maling pagkain, labis na pagkain, o hindi angkop na pagluluto ay hindi lamang makakapagbabangang, bisa kundi maari ring magdulot ng indigestion, bloating, o mahinang pag-absorb ng nutrisyon ng katawan. Kaya ang bahaging ito ay tutulong sa inyo na maunawaan kung paano kumain upang maging ligtas at makamit ang pinakamahusay na epekto sa kalusugan, lalo na para sa mga may problema sa bato, mataas na presyon ng dugo, diabetes, at mataas na taba sa dugo. Una, tungkol sa dami ngang kakainin. Para sa mga matatanda na may normal na kalusugan, dapat kayong kumain ng hilaw na papayangang 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Sa bawat pagkakataon ay humigit kumulang isang maliit na mangkok ng lutong hilaw na papaya. Ito ay sapat na dami upang magbigay na natutunaw na hibla, papain enzyme, at bitamina nang hindi nagpapabigat sa sistema nga pagtunaw. Para sa mga may sakit sa bato, dapat kayong manatili sa 2 beses sa isang linggo upang maging ligtas at regular na nakatulong na mabawasan ang pasanin sa paglilinis ng bato. Susunod ay ang paraan ng pagluluto. Ang matatanda ay hindi dapat kumain ng hilaw na papaya ng hilaw o masyadong malutong. Bagaman mataas ang papain enzyme sa hilaw na papaya, hindi na kasing lakas
ang sistemang pagtunaw nga matatanda gaya ang dati. Ang pagkain ng hilaw ay madaling magdulot ng utot, pananakit ng tiyan o pagduduwal. Kaya, ang pinakamahusay na paraan ay lutuin ng malambot o singawin upang mapanatili ang natural na enzyme at madaling tunawin. Maaari kang pumili ng ilang malusok na paraan ng pagluluto tulad ng sabaw ng hilaw na papaya na may manok na walang balat, nilagang papaya na may dalag, pinasingaw na papaya na hinaluan ng olive oil, o niluto kasama ng hipon. Ang maparang ito ay hindi lamang nagpapanatiling ang natural na lasa kundi nagpapataas din ng benepisyo para sa sistema ng pagtunaw, mga daluyang ng dugo at bato. Para sa mga nangangailangan na bawasan ang taba sa dugo, dapat mong iwasan ang pagluluto kasama ng matabang karne o butong baboy na mayaman sa taba upang maiwasan ang pagtaas ng saturated fat. Tungkol sa oras ng pagkain, ang tanghali ang pinakaangkop na oras. Sa oras na ito, malakas ang pagtatrabaho ng sistemang pagtunaw na nakakatulong sa epektibong pag-absorb ng papain enzyme at hibla. Kung kumakain ka sa gabi, dapat kang kumain bago mag-alas 7 upang maiwasan ang bloating at matiyak ang maayos na proseso ng pagtunaw. Ang isang lalo na mahalagang paalala ay ang mga may sakit sa bato ay kailangang bigyang pansin ang dami ng potassium. Ang hilaw na papaya ay naglalaman ng katamtamang dami ng potassium na ligtas para sa karamihan ng mga matatanda. Gayunpaman, para sa mga may sakit sa bato na nasa yugto 3 pataas, upang matiyak ang ganap na kaligtasan, dapat kang humingi nga payo sa doktor bago regular na gamitin, lalo na kung mayroon kang mataas na potassium sa dugo. Ang mga diabetic ay ganap na makakapagtiwala sa pagkain ng hilaw na papaya. Ang glycemic index ng hilaw na papaya ay mababa at ang natural na asukal ay mas mababa ng maraming beses kaysa sa hinok na papaya. Kapag niluto kasama ng mabuting protina tulad ng isda o hipon, mas nakakatulong ang putahe na patatagin ang asukal sa dugo pagkatapos kumain. Ang mga may pananakit ng tiyan o acid reflux ay maari ring kumain ng lutong hilaw na papaya. Ang papain enzyme ay sumusuporta sa pagtunaw ng protina na nagpapagaan sa tiyan. Gayunpaman, dapat mong iwasan ang pagkain kasama ng maanghang, mamantikang pagkain, o pagkain kapag busog na busog upang hindi madagdagan ang presyon sa tiyan. Kapag inilapat ng tama ang paraan ng pagkain tulad ng nabanggit, mas magiging maayos ang iyong panunaw, mas magiging stable ang pagtulog mo, mas gagaan ang pakiramdam mo, mababawasan ang paninigas ng dumi, mababawasan ang pagkapagod, at lalo na ang mga antas tulad ng creatinine, asukal sa dugo o taba sa dugo ay maaring unti-unting bumuti kung isasama sa isang angkop na regimen ng pamumuhay. At upang mas madali mong mailapat sa pang-araw-araw na buhay, ibabahagi ko ngayon ang isang sample na lingguhang menu na may mga putahe na may hilaw na papaya. Ang menu na ito ay angkop para sa mga matatanda, sa mga may umiral na sakit, at sa mga gustong patatagin ang presyon ng dugo, asukal sa dugo o mahinang bato. Bahagi 12, isang linggong menu na may hilaw na papaya para sa pinagbuting panunaw, pinababang creatinine, at suporta sa pangkalahatang kalusugan. Pagkatapos mong maunawaan ang mga benepisyo at tamang paraan ng pagkain, ang susunod na kinababahalangang marami ay kung paano ito ilalapat sa bawat pagkain. Ang nga matatanda ay kadalasang kumakain ng kaunti, mapotyang lang panunaw, at madaling magsawa, kaya ang menu ay kailangang simple, madaling lutuin, madaling tunawin, at matiyak pa rin
ang kumpletong nutrisyon. Narito ang isang sample na 7 araw na menu na may hilaw na papaya na angkop para sa banayad na sakit sa bato, mataas na presyon ng dugo, diabetes, mataas na taba sa dugo, at mga matatanda sa pangkalahatan. Ang menu na ito ay binuo batay sa pamantayan enerhe mababang asin, mababang taba, mataas na natutunaw na ibla, malusog na protina, at pagbibigay prioridad sa MG paraan NG pagluluto tulad NG steaming, boiling, at stewing upang protektahan ang mga bato at cardiovascular system. Ang bawat putahe na may hilaw na papaya ay pinili upang makatulong na magtapon ng lason sa pamamagitan ng bituka na sumusuporta sa mas mahusay na pagtatapon ng creatinine unang araw. Sa umaga, maaari kang kumain ng malabnaw na oatmeal na may kaunting chia seeds. Sa tanghali, kumain ng sabaw ng hilaw na papaya na may dalag. Ang putaheng ito ay nakakatulong sa madaling panunaw at nagpapababa nga pamamaga. Sa gabi, kumain ng pinakuluan na gulay at pinasingaw na isda. Ang pangunahing putahe sa araw na ito ay ang nilagang papaya na may isda na nakakatulong sa bato na mabawasan ang pasanin at mabuti para sa mga daluyan ng dugo. Ikalawang araw. Sa umaga, maaari kang kumain ng nilagang kamote o isang bahagi ng brown rice porridge. Sa tanghali, kumain ng nilagang hilaw na papaya na may luya at manok na walang balat. Ang luya ay nagpapainit sa pali at tiyan na nakakatulong sa mas mahusay na pagtatrabaho ng papain. Sa gabi, kumain ng pinasingaw na tokwa at sabaw ng malunggay. Ito ay angkop para sa mga may mahinang panunaw o madaling mapagod. Ikatlong araw. Sa umaga, maaari kang kumain ng squash soup o whole wheat bread na may olive oil. Sa tanghali, kumain ng pinasingaw na papaya na hinaluan ng olive oil kasama ng nilagang dibdib ng manok. Sa gabi, kumain ng pan-fried salmon na may kaunting langis at berdeng salad. Ang pinasingaw na papaya ay nakakatulong na maabsorb ng husto ang beta-carotene, napakabuti para sa mata at balat. Ika-4 na araw. Sa umaga, kumain ng brown rice noodles na may sariwang gulay. Sa tanghali, kumain ng sabaw ng hilaw na papaya na may sariwang hipon na binalatan. Ang hipon ay isang magaan at madaling tunawin na pinakmulan ng protina na angkop para sa may mahinang bato. Sa gabi, kumain ng nilagang itlog at nilagang gulay. Ito ay araw na nakakatulong na mabawasan ang banayad na pamamaga at mapalakas ang resistensya salamat sa natural na bitamina C sa hilaw na papaya. Ika-5 araw. Sa umaga, maaari kang kumain ng mackerel porridge. Sa tanghali, kumain ng nilagang papaya na may giniling na lean meat at mushroom. Sa gabi, kumain ng sabaw ng mustard greens at tokwa na may tomato sauce. Ang putahe ng papaya na may lean meat ay nagbibigay ng sapat na proteinan ngunit hindi nagpapabigat sa bato at mabuti rin para sa panunaw at nagpapababa ng paninigas ng dumi. Ika-6 na araw. Sa umaga, kumain ng oatmeal na niluto sa gatas ng halaman na mababa sa asukal. Sa tanghali, kumain ng sabaw ng hilaw na papaya na may kalabasa at kaunting luya. Ang putaheng ito ay nakakatulong na pakalmahin ang tiyan at bawasan ang heartburn. Sa gabi, kumain ng pinasingaw na makrel at pinakuluan na gulay. Ito ay angkop para sa mga may acid reflux o mahinang panunaw. Ika-7 araw. Sa umaga,
Maaari kang kumain ng malambot na kakanin o malabnaw na puting lugaw. Sa tanghali, kumain ng nilagang papaya na may tilapia o charp. Sa gabi, kumain ng magaan na sabong gulay at kaunting nilagang kamote. Ang nilagang isda na may papaya ay nakakatulong na magpakain ng ki at dugo habang magaan pa rin sa bato. Bukod sa simple menu na ito, tandaan na uminom ngang sapat na tubig ayon sa pinapayagan na antas ngang kondisyon ng iyong bato. Bigyan ngang prioridad ang tubig o maligamgam na tubig sa halip na soft drinks o bottled water, at iwasan ang labis na fried foods, matabang karne, internal organs, pickled foods, at sobrang malat na pagkain. Ang masalak na ito ay maaaring makdulot na mas mataning pagtatrabaho na bato. Kung pananatilihin mo ang dieta na ito ng tuloy-tuloy sa loob ng ilang linggo, malinaw mong mararamdaman ang pagbabago. Mas mahusay na panunaw, mas regular na pagdumi, mas gagaan ang pakiramdam, nabawasan ang pamamaga, nabawasan ang pagkapagod, at lalo na ang mga antas tulad ng creatinine, asukal sa dugo, o taba sa dugo ay maaring unti-unting bumuti kung isasama sa isang angkop na regimen ng pamumuhay. At sa huli, upang tapusin ang pagbabahagi ngayon, nais kong ibigay sa inyo ang isang buod at ilang mahahalagang mensahe. Ang bahaging ito ay makakatulong sa inyo na maunawaan ang buong nilalaman at malaman kung paano mapanatili ang malusog na gawi sa pagkain araw-araw. Pagkatapos nito, inaanyayahan ko kayong pumunta sa konklusyon upang muling suriin ang kahangahangang papel ng hilaw na papaya sa kalusugan ng mga matatanda at ang tamang paraan upang mailapat ito upang manatiling malusog ng matagal. Mahal kong nga kababayan, hanggang dito, makikita natin na ang hilaw na papaya ay tunay na isang likas na regalo para sa kalusugan ng mga matatanda. Ang simpleng prutas na ito ay naglalaman ng maraming mahahalagang nutrisyon mula sa enzyme na papain na nakatulong sa madaling panunaw hanggang sa natutunaw na hibla na sumusuporta sa bato na magtapon ng lason, at vitamina C at beta-carotene na nagpapalakas ng resistensya, mabuti para sa mata, puso, at mga daluyan ng dugo. Hindi lamang nakakatulong ang hilaw na papaya na natural na mapababa ang creatinine, binabawasan din nito ang presyon sa bato at nakakatulong din na mabawasan ang pamamaga, patatagin ang asukal sa dugo, mapabuti ang panunaw, bawasan ang taba sa dugo, at linisin ang atay. Kapag kinakain ng tama, mas gagaan ang pakiramdam mo, hindi gaanong mapapagod, hindi gaanong mapapasma, mas mahimbing ang tulog mo, at mas magiging masigla ka sa bawat araw. Ang mahalaga ay ang paraan ng paggamit. Sa pamamagitan lamang ng pagpapanatili ng hilaw na papaya ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, lutuin ng malambot, kaunting langis, at isama sa isang malusog na dieta, makikita mo ang malinaw na epekto sa maikling panahon. Ito ay isang simple ngunit matibay na solusyon, madaling ilapat para sa bawat pamilya, lalo na sa mga may umiiral na sakit tulad ng mataas na presyon ng dugo, diabetes, mataas na taba sa dugo, o bahagyang paghina ng funksyon ng bato. Umasa ako na sa pamamagitan ng video na ito, makakaroon kayo ng isa pang masustansiya at ligtas na pagpipilian upang alagaan ang inyong sarili at ang inyong nga mahal sa buhay. Minsan, ang pinakasimpleng pagkain ang nagbibigay ng pinakamatagal na epekto kung naunawaan lang natin at ginagamit ng tama. Bago matapos, inaasahan kong marinig
ang inyong mga ibabahagi. Nakagamit na ba kayo na hilaw na papaya sa pagluluto araw-araw? Gusto ninyo bang turuan ko kayo na iba pang putahe na may hilaw na papaya na mas angkop sa inyong sakit? Mangyaring iwan ang inyong mga sagot sa seksyon ngang komento sa ibaba. Babasahin ko at sasagutin ang inyong mga katanungan ng detalyado at kumpleto. Maraming salamat sa inyong oras sa panunod. Nawai maging malusog at ligtas kayo sa bawat pagkain araw-araw.